Buksan na natin yung tangke, tapos lagyan natin carbon cleaner. Good morning. Wait lang sir, lagyan ko lang carbon cleaner Wait lang. Ni-repaint po to sir Oo, na ano nakupas yung kulay Magkano rin po inabot? Nasa ano lang, nasa 8.5. 11 panels. At itong gray na to Oo, pinapinturahan ko lang. Carbon cleaner. Ayan, sinaling ko na. Sige sir, pa-full tank na lang po, regular. Germs, good morning sa inyong lahat. Thursday na naman, ayan, araw na naman ang day off natin. Sa mga followers natin, tsaka subscribers natin, kung hindi nyo pa alam, nag-set na kami ng permanent day off sa shop dito sa JR Motoworks. Every Thursday, every Webes, sarado na kami. Sabay-sabay na yung day off namin, sabay-sabay na yung day off ng mga mekaniko. Ayan, talaga, sarado talaga yung shop para magkaroon ng magandang pahinga yung mga kasama natin, yung mga mekaniko natin. Tsaka kami, syempre, may time kami makapag-ayos sa shop. Kahit isang araw lang, makapag-gawa-gawa kami, makapag-ayos kami ng mga paninda. Ayan, makapaglinis. Every Thursday yan every Thursday. Kasi baka may mga hindi pa nakakaalam, baka may mga pumupunta pa rin ng Thursday, sarado po kami. Kaya sa mga gusto magpagawa dyan, gusto magpa-schedule, mag-message muna kayo sa JR Motoworks bago kayo pumunta. Kaya sa mga magpapagawa dyan, make sure na hindi kayo Thursday pupunta ng shop kasi wala kayong aabutan dyan, sarado talaga yan, walang gagawa. Kung may maabutan man kayong tao, hindi rin yan makakapagawa kasi wala naman mga tao. Every Thursday yan, every Thursday. Lilinawin ko lang every Thursday yan. Kaya kita-kita tayo from Friday to Wednesday. Yan yung pinaka day off natin. Hindi tayo pwede mag day off ng Friday, hindi rin tayo pwede mag day off ng Saturday and Sunday tsaka Monday, kasi yan yung mga araw talaga na pumupunta yung mga customer natin. Yan din yung araw na talagang bakbakan talaga kami sa shop. Kaya kung magpapaschedule kayo, kung kaya nyo ng weekdays, mga Tuesday or Wednesday yan, maganda-gandang araw yan kung ayaw nyo ng masyadong maraming tao. Anyway guys, good morning ulit. Andito pa rin tayo sa Ortigas Center. Kakatapos lang natin maghatid kay Cheryl Malabs. May gagawin tayo ngayong tutorial about sa carbon cleaner. Maglalagay tayo ng carbon cleaner. Kung mapapansin nyo, yung natin, yung fuel gauge natin ay nagbi-blink na yan Nakikita nyo ba? Nagbi-blink na yung fuel gauge natin simula pa to kaninang umaga. Bago pa tayo umalis ng bahay, nagbi-blink na siya. So sana umabot tayo sa gasolinahan, pero tingin ko naman naabot tayo kasi ngayong araw lang naman nag-blink yan. May dala-dala na tayo dito ng carbon cleaner. Papakita ko sa inyo mamaya kapag na-stop tayo dito sa may intersection. Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng carbon cleaner kasi syempre baka yung iba dyan hindi pa alam yung way kung paano maglagay ng carbon cleaner. Marami namang way, marami namang tamang way, pero itong ituturo ko sa inyo, ito yung way na alam ko. Ito yung way na alam ko kung paano ilagay yung carbon cleaner. Ito, papakita ko sa inyo yung carbon cleaner natin. Since Honda naman tong motor natin, ito yung carbon cleaner na dala ko. Carbon cleaner Honda. Tapos meron siyang direction of use dito. Basahin nyo na lang. Mamaya babasahin ko din to para para sigurado tayo. Pero doon ko nababasahin sa gasolinahan kasi baka hindi ako makapag-concentrate, hindi ko masyado maunawaan. Sa shop available tong carbon cleaner natin. Ayan. Available yan Honda tsaka Yamaha. Same lang ng price. Same lang tayo ng price dyan. Pwede rin yan gamitin. Yung pang Yamaha pwede gamitin pang Honda. Yung pang Honda pwedeng gamitin pang Yamaha. Depende kung ano yung available. Tsaka pwede yan kahit anong motor. Sure naman ako yan kasi hello. Brand lang naman yan. Ano ba kayo? Brand lang naman yan. Wala naman yang bearing sa makina kasi
Kahit anong brand pwede natin gamitin. Gumagamit nga tayo ng iba't ibang brand sa makina natin, di ba? Gumagamit tayo ng iba't ibang brand ng gasolina. Ayan. Syempre yung mga ganyang bagay, chemical lang naman yan. Hindi naman niya magre-react kung anong brand yung motor mo, tapos gumamit ka na ibang carbon cleaner na brand, masisira na yung motor mo. No. Any brand pwede mong gamitin sa motor mo. Any motor pwede mong gamitin yung Yamaha tsaka Honda. Kasi sa ngayon, sa supply namin, yung palang yung available, Honda tsaka Yamaha lang muna. Ang odo natin ay 26,660 to be exact. Kaya maglalagay tayo ng carbon cleaner. Before kasi ako magpagas, ugali ko na kailangan mag-blink muna tong ano ko, fuel gauge ko. Talagang sinasagad ko talaga para yung karga ko sagad din. Kahit dun sa dating motor natin, ADB 150, ganun din yung ginagawa ko. Sinasagad ko lagi yung gasolina. Sinasagad ko maubos muna bago ako magpakarga ng bago. Kanina pa pala nakabukas yung visor ko. Nako, malamang na ito, pangit na naman ang audio ko. Punta tayo dito sa may Shell Floodway. Dito ako madalas talaga nagpapagas. Ito talaga yung suki ko ng gasoline station dito sa Floodway. Shell lang talaga. Majority ng gasolina ko Shell Floodway. Pag nagra-ride sa malayo, inabutan, doon na tayo magkakarga ng ibang brand. Doon na tayo magkakarga ng ibang uri ng gasolina. Ang kinakarga kong gasolina dito ay regular lang, yung kulay green. Regular ha, regular. Tapos gusto ko sanang subukan yung pula, pero tapusin ko muna tong ano natin, experiment natin dito sa motor natin. Kasi maglalagay nga tayo ng carbon cleaner. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction sa motor natin. Ini-expect ko na kahit papano, after natin maglagay ng carbon cleaner dito sa motor natin, ini-expect ko na magkakaroon siya ng konting usok. Kasi magkakaroon ng chemical reaction yan, malamang sa malamang baka magkaroon siya ng konting usok, pero eventually siguro mawawala din. Kasi hindi natin talaga alam. Hindi natin alam yung magiging epekto ng carbon cleaner sa motor natin. To be honest, dun sa ADB 150 natin, hindi naman tayo naglagay ng carbon cleaner doon ever since nung ginamit natin yung motor na yon. Nung mga time kasi na yon, wala naman tayong available na supply sa shop, kaya wala tayong magamit. Ngayon kayo, kung gusto nyo gumamit ng carbon cleaner, pag PM lang kayo sa JR Motor Works, o kaya pumunta kayo mismo sa shop namin, available naman yan. Pin nyo lang yung location ng shop namin, JR Motor Works. Kung makita nyo permanently closed, yun pa rin yun. May problema lang kami ng konti sa Google. Binabago ko yung setting pero parang hindi nagkakaroon ng epekto. Nakalagay kasi sa Google, naka permanently closed kami. Pero siguro ang nag-a-appear doon yung isang shop na sinarado namin. Last time 'di ba may vlog ako about doon sa isang shop namin na sinarado namin. Baka yun. Pero kapag nag-pin kayo ng location JR Motor Works, ayan, open pa rin naman kami. Hindi naman kami nagsara talaga. Isang shop lang. Malapit-lapit na tayo sa Floodway. Ayan, malapit na tayo magpagas. Malapit na natin kargahan yung motor natin. May baon ako dito 500. Uubusin na natin to. Ang full tank kasi na tong ADB 160, yung full tank talaga, yung sagad na sagad, nasa 8.2. Based doon sa experience ko, yung talagang naubusan talaga ako ng gas, yung doon mismo sa ano, alam ko na vlog ko din yun eh, naubusan ako ng gas mismo doon sa approaching na sa Shell. Yung padaong na ako ng Shell, ayan, pumupugak-pugak na yung motor ko. Tapos after nun, nagpagas ako, 'di ba? Ang reading dun sa metro nung Shell ay nasa 8.2. Parang yun na yung pinaka-max niya. Pinaka-max na karga niya. Pero tingin ko nasa 8 liters lang tong ADB talaga. Yun talaga yung pinaka-accurate. Pero yung actual kasi, hindi ko alam kung bakit ganun yung lumabas. Bale, ang gagawin kasi natin, isang carbon cleaner bottle, tapos full tank na natin. Yun na lang yung gawin natin. Pero babasahin ko pa rin yung direction. Titignan natin kung tatama yung hula natin. Tignan natin kung tatama yun. Time check natin 8:09 ng umaga. Mainit. Sobrang init talaga ng December na. Ano ba ngayon? 28. Oh,
Ilang araw na lang, December na. Parang summer. Alright, nandito na tayo sa Floodway. Matatanaw na natin yung Shell maya maya lang. Ang sarap ng kalsada dito. Ang luwag. Okay, nandito na tayo. Ito yung Caltex. Ang susunod dito ay Shell na. Ayan o. Slow down lang tayo, tapos signal light. May iban, no? Dahan-dahan lang tayo sa pagtawid kasi baka magipit natin yung mga motor. Ayun. Natutulin eh. Okay, nandito na tayo sa Shell. Nako, papatayin pala natin yung papatayin pala natin yung GoPro kasi tawag nito, pag pinatay ko yung motor, mamamatay din yung GoPro natin kasi nakasaksak tayo dito. Ngayon, explain ko na lang sa inyo yung gagawin natin. After kong basahin tong carbon cleaner, ayan, after ko basahin yung instruction yan kung paano gamitin, isasalin ko na yan dito sa tangke. Isasalin ko na yan before yung gasolina. Kasi ang gusto kong mangyari, pag sinalin ko na tong carbon cleaner natin dito, tapos sasalinan na rin ng gasolina, magmi-mix na siya. Kasi kahit pa paano may pressure kasi yung labas dun sa nozzle nung gasolina. Ibig sabihin, pag bagsak ng gasolina dito sa tangke natin, mamimix niya na yung carbon cleaner tsaka yung gasolina mismo. So yun yung mangyayari dito. Hindi ko na maipapakita sa inyo kung paano ko gagawin, pero napakasimple lang naman. Bubuksan mo yung tangke mo, salin mo tong carbon cleaner, tapos palagyan mo ng gasolina. Yun lang naman. So okay, ayun, isasalin na natin yung ating carbon cleaner. Ngayon, papatayin ko na muna yung motor natin, tapos gagawin na natin yung mga instruction. Okay? So update tayo mamaya. Lobat din pala kasi yung cellphone ko, anak nung. Lobat din yung cellphone ko, hindi ko mabibidyoan yung yung ginagawa natin. Or pwede naman, patayin ko muna yung GoPro natin. GoPro, stop recording. Okay. Nilipat ko na sa power bank yung ating GoPro. Ayan. Buksan na natin yung tangke, tapos lagyan natin carbon cleaner. Good morning. Wait lang sir, lagyan ko lang carbon cleaner Wait lang. Ni-repaint po to sir Oo. Na nakupas yung kulay eh. Candy red. Oo. Magkano rin po inabot? Nasa nasa 8.5. Isang buong clearings na po yun. Oo, 11 panels. Pati itong gray na to, Oo. sabi ko ba, nag-iba yung kulay ng ano sir. Kala ko ibang unit yung dala mo Pinapinturahan ko lang. Carbon cleaner. Ayan, sinalin ko na. May tinda kayong ganyan doon? Mayroon? Sige sir, pa-full tank na lang po, regular. Magpa-CVT po ako doon sa, inantay ko lang po yung takbo ko. Oo. Ano ka doon? Bili ka ng, may discount card kami doon. Meron na po. Oo, sa mga suki namin. Makakalis ka doon, every punta mo doon, makakalis ka ng 10%. Sa overall billing na po yun. Oh, lahat na yun, labor tsaka item, ang mga material. Feeling ko, palitin na yung, may mga palitin na siya kung billing. Laking tipid mo nun, isang taon mong gagamitin yun. Bawin-bawi mo yung ano lang naman yung 150. Lagi lang kasi puno dun sa inyo sir. Hindi, punta ka dun mga weekdays. Oo, tsaka umaga. Pagbanda mga pahapon, ang dami. Sarado na yung isa. Oo, sinarado na namin. Ayun nasa 7.2 na yung karga natin. Pero pa tayong allowance na 1 liter. Kahit nagbiblink na yung motor natin kanina, may allowance pa rin tayo. 450 ko na lang po. Sige. Okay na yan. Shell up nyo sir.
Ha? May shell up po kayo doon. Wala. Naikarga na natin yung carbon cleaner natin. Tapos magkano yun? Nasa 450 pesos yung kinarga natin. Tapos nasa 7.3. Nasa 7.3 liters yung kinarga natin na gasolina. Wala namang magiging pagbabago yan sa takbo ng motor. Kumbaga maglilinis lang tayo ng konti lang naman. May part lang ako na hindi masyadong maunawaan dun. Sa every 3,000 kilometers, ano yun? Diba in a week mauubos ko na yung tangke ko na merong carbon cleaner. Tapos antayin ko muna mag 3,000 kilometers bago ako gumamit ulit ng carbon cleaner. So ibig sabihin sa 26,000 ko, 29,000 magka carbon cleaner ulit ako. Parang ganun, kung tama yung pagkakaunawa ko. Pero malamang sa malamang ganun, kasi hindi naman naabutin ng 3,000 kilometers yung gasolina mo, di ba? Tingnan natin kung ano magiging epekto dun sa usok. Sa usok yung titingnan natin yan. Kasi dyan natin makikita yung pinaka-epekto niya talaga. So ano pa ba yung kulang natin na hindi natin nasabi sa inyo? Yun lang naman yung paglalagay ng carbon cleaner. Wala namang masyadong special dun. Basta ilagay nyo bago kayo maggasolina para mahalo siya. Kahit half tank pa yung ano mo. Yun lang naman yung instruction ng paglalagay ng carbon cleaner. Ilagay mo yung carbon cleaner before ka magpa-refuel. Kasi ang purpose nun, para mahalo siya habang nilalagay yung gasolina. Yun lang naman yun. Yun lang yung susundin yung instruction. Tapos kung may budget naman kayo, every 3,000 or every 3 months, whichever comes first. Sabi nga dun sa instruction, kung alin yung mauna, yung 3,000 kilometer odo or 3 months. Tapos pagkalagay nyo, larga na ulit. Wala na tayo iisipin. Alagaan natin sa langis, alagaan natin sa fuel. Yung malinis na fuel ang ilalagay natin lagi para hindi magkaroon ng problema yung fuel filter natin, hindi magkaroon ng problema yung fuel pump natin. Maintenance natin ng maayos yung mga motor natin para wala tayong sakit sa ulo. Okay, so maraming salamat ulit sa mga germs natin dyan, mga followers natin and subscribers natin. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo dito sa channel natin. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat ulit. Ako nga pala si Kuya Germs at nagpapaalala lagi, kung gusto mong tumagal yung motor mo, alagaan mo kagaya ng pag-aalaga mo sa syota mo. So yun lang. Maraming salamat. Kuya Germs out.